O, ayan mga lugares. Ang kanyang release paper na nagpapatunay na pinagdusahan niya lahat ng kanyang mga naging kasalanan. Yun, maraming salamat, boss. Kasi mapusok ako ng kabataan ko eh. Talaga. Oo, sobrang pusok talaga ako, mapusok ako ng kabataan ko. Siyempre, ayoko humingi sa magulang ko ng pera. Kaya nakaisip ako ng ganun para may sarili akong pera sa sobrang buryo na, di ba? Okay. Kahit kami magkakosa na banatan na buri-buri na kami dalawa eh. Yun no, saan punta galing? Magagagala na naman si Bosyo. At meron tayong nalaman at meron nag-invite sa atin. Medyo malayo pero hindi hadlang ang layo para makapagbigay tayo ng boses ng patunay. Kaya naman, andito na si Bosyo at sasakay na ako. Kabuko! Resi Martires. Yun no, saan punta galing? Oh, ang layo na ito, boss. Dulo okay lang. Kasi hanggat meron tayong makukuhang aral o mapupulot na mga patunay na mga pangyayari, walang dahilan yung layo. Kaya, boss, okay na bang umpisa natin ang mga katanungan? Okay na, boss. Yung? Pwede ka bang magpakilala sa ating mga manonood? Ako pala si Abde Arcilla, alias Mati. Yung? Saan ka ba talaga nangulungan? Sari-sari na eh. Lahat ng jail yata sa nakakulungan ko na eh. Talaga? Hmm. Pwede bang ilahad mo rito kung saan-saan yung mga yan? Nakakulong ako ng Maynila eh. Maynila? Tas Bikutan, Pasay, Alabang. Okay. Saan yung pinakamalayo? Alabang. Alabang jail. Alabang jail, yan. Nakarating ako ng medium. Ilang taon ang binuno mo sa medium, boss? 3 taon. After ng medium, saan ka napunta? Naitapan ako ng Iwahig. Tumawid ka ng dagat, boss? Oo. Meron ka bang pangkat na nasalihan dyan? Sputnik ako. Sputnik. Kailan mo na itatak ang Sputnik sa'yo, sir? Bata pa ako, 1995, meron na ako eh. Meron ka ng Sputnik. Oo. Maaari bang magpakita ka ng patunay na ikaw ay kasapi ng Sputnik? Kaso naburahan ako sa Iwahig. Yung gulo ng komando sa kay Sputnik. Tingnan na lang natin yung bura mo, boss. Ano yung yan, boss? Yung story niyan, di mo na ako... Burahan yan eh. Utos ng commander yan. Opo. Dahil sa anong dahilan, ba't nagkaburaan doon? Yung gulo ng komando ng Sputnik sa Muntinlupa. Okay. Ah. Sa pagkakaalam mo, boss, in total, nang inilagi mo sa loob, ilang taon? 8. 8 taon? Kulang-kulang 8. From City Jail to Bilibid hanggang Iwahig. Iwahig, talaga 8. Tagal Maaari ba naming malaman kung anong klaseng pagkatao meron ka? Nung panahon na hindi ka pa napapasok sa kulungan na yan. Doon sa Baclaran, tinaturtaga ako sa Baclaran eh. Katulad ng ano, sir? Pang-hold up, pang-isnat, pang-bahay. Ano yung pinakamatinding ginawa mo doon? Yung nasangkot ako sa patayan na nang di makasali talaga. Talaga. Pero ikinaso sa'yo. Kinaso sa akin yun. At nabuno mo ba lahat ng mga nakasangkutan mong kaso? Binuno ko lahat. Meron ka bang patunay na ikaw ay talagang laya na sa lipunan? Meron. Ito pala yung release paper ko. Ayun, no? Ayan mga lugares.
Ang kanyang release paper na nagpapatunay na pinagdusahan niya lahat ng kanyang mga naging kasalanan. Yung, maraming salamat, boss. Ayon sa iyong nasaksihan, kamusta ang tulugan doon? Patong-patong muna eh, siyempre. Siyempre, pag galing mo ng at RDC, ilipat ka ng medium. Anong itsura ng tulugan doon, boss? Siksikan din naman, siksikan. Paano siksikan yan? Yung tagilid-tagilid lang kayo, tagilid. Tagilid. Oo, higang higang 10 lang muna, 10. Para yun sa mga walang katungkulan? Oo. Pero pag may mga katungkulan, May mga tarima na. ay mga tarima. Sa mga baguhan, mahihirapan sila Oo. ron. Diba? Siyempre, higa ka muna sa lapag. Okay. Sistema ng pagkain, boss. Kaya nga tinawag na tayo na PDL eh. Pandesal, dilatal, lomi. Kaya nga PDL eh. Ayaw, ganun ba? Pandesal, dilata at lomi. Ayos. Pero sa totoo, anong sitwasyon ng pagkain talaga? Minsan masarap, minsan parang hinukay na na munggo at kalabasa. Paano yun, boss? Mas maraming sabaw? Maraming sabaw. Talagang lumulutang yung sabaw. Yung laman, parang isang tabo lang ng munggo eh. Pero yung lasa, Di ko masasabi yung lasa eh. ayaw. Wag na. Okay, boss. Yung pagligo nyo, paano ang sistema niyan? Pila-pila. Pila-pila. Ah. Anong oras po dapat maligo doon? Gising ka na alas 4. Bilangan eh. Okay. Tapos, wala nang tulugan yun. Ligo na kayo dire-diretso. Talaga? Saka yung ligo ng kulungan lang talaga. 3 tabo lang 3 tabo sa isang tao? Oo. Kasama na lahat yun? Oo. Pagdumi, paglaba? Hindi. Ligo lang. Okay. Kasi paglaba, mayroon namang doon eh. Igiban doon eh. Okay. Importante pala tubig doon. No? Tubig talaga. Ano yung nakuha mong katungkulan sa loob ng Bilibid? Naging boyonero ako sa Muntinlupa. Ilang taong ka naging buyonero dyan, boss? Kulong ko lang 2 taon din. Bago ka maging buyonero, ano ka? Pa-siwil-siwil lang, palakad-lakad lang. Talaga? Pa-dogi-dogi tayo. Dogi-dogi lang. Eto matindi, boss. Nakasaksi ka ba ng tinatawag nating riot sa loob ng Bilibid? Oo. 2017. 2017. Pwede bang pakikwento mo yung kaganapan na nangyari ron, boss? Ang nasaksayan ko na riot doon 2017. Dahil yung kakosa ko sinipa ng BC. Siyempre nag-react yung mga kakosa ko. Yun talagang riot talaga na. Ilang araw tumagal ng riot doon? 3 araw. 3 araw. So, paano yung sistema? Paano kayo matulog noon pag may ugong na riot? Hindi. Yan eh. Kumbaga sunduan. Yung sundo kami sa brigada. Kasadali kami sa pondohan namin. Kasi lahat ng pangkat may kanya-kanyang pondohan doon eh. Gaano kadugo yung riot na nasaksihan mo doon, boss? Hindi ko lang masabi kung gaano kadugo eh. Pero, dugo talaga. Hanggat pumasok na yung SWAT, ayun napatigil na yung riot. ganun. Pagpasok ng mga SWAT. kapulisan o ng SWAT, tsaka pala matitigil ang riot. Pero, madugo. Madugo talaga. Gapangan ng gapangan. Ikaw ba, boss, ay napasali sa riot na yan? Oo. Dahil sinubukan ko, matilok eh. Kumbaga makulit. Okay. Kailangan subukan eh. Obligado ba talaga sa pangkat na sumali sa riot? Hindi naman. Talaga? Oo. Pag ayaw nila? Pag ayaw mo, wala naman sila magagawa eh. Buhay mo yun eh. Pero pag gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Okay. Ang sabi mo kanina, Sputnik ka, boss. Ang tanong, sa dami-dami ng pangkat na naghalo-halo sa loob ng Bilibid, bakit Sputnik yung napili mo? Nasa puso ko talaga to eh. Pero ang tatay ko, bahala tatay ko. Okay. Bakit Sputnik, boss? Nasa puso ko na to eh. Bata pa ako eh. Yun talagang... Ayun talaga. Boss, ano yung pinakamalungkot na nangyari na naranasan mo sa loob ng Bilibid? Siyempre, pag tuwing may bagong araw ng Pasko sa kabagong taon. Okay. Siyempre, kailangan ng pamilya para makasama mo. Yun pinakamalungkot talaga na nangyari sa buhay ko. Yung hindi mo sila kasama? Oo. Umiyak ka doon, boss? Siyempre naman, wala naman,
Kahit man gaano kayo katigas, iiyak pa lang ng iiyak rin tayo eh. Pag unang araw natin sa Bilibid eh. Talaga. Boss, kaya mo bang sabihin dito kung gaano kahirap sa loob ng kulungan? Ang mahirap talaga. Kaya sobrang hirap. Dahil hindi nyo makakasama yung pamilya nyo. Ganyan, di ba? Yung anak mo, iniwan mo yung anak mo, maliit pala. Paglaya mo, malaki na. Kaya sobrang hirap ng loob ng Bilibid talaga. Ano yung mahirap? Yung sitwasyon o yung emosyon? Emosyon. Talaga? Siyempre, nakikita mo yung mga kakosa mo, puro may dalaw na anak. Kasi ikaw, wala. Kumbaga, gagawin mo na lang, aaliwin mo yung sarili mo Okay. para makakalimot ka. Boss, punta tayo sa Iwahig. Ano naging trabaho mo doon? Ay, yung una, pagpunta namin doon, talagang trabaho talaga, tanim. Tanim talaga. Pag sabi ng empleyado na, labas trabaho. Labas kami ng trabaho talaga, pila-pila muna. Walang excuses yun, hindi ba pwede? Wala, kahit may sakit ka. Talaga, boss? Kahit may sakit, Oo. trabaho? Kasi doon, baka sakit-sakita lang yan, ilabas yan para pagpawisan. Ganon. So, trabaho ng trabaho. Trabaho. Pero, ang trabaho naman doon, kalating araw lang. Kalating araw. Oo. Puso ba yung pangkatan doon? Ay, hindi na. Halo-halo na kayo doon? Oo. Wala na riot doon? Wala na. Kaya nga nagpatapan ako ron dahil na ron eh, yung kumbaga panatag na. Payapa doon. Paano yung sitwasyon ng pamilya mo sa sobrang layo mo? Paano yung dalaw? Wala mo kong dalaw eh. Talaga? Oo. So, sinolo mo na lang lahat? Solo na talaga, solo na lang. Yun na yung pinaka-huli mo hanggang sa makalaya ka? Andun na talaga. Kaya nang huli kita, kumbaga yun ang huling ko eh. Para makalaya ako eh. Lahat ng activities nalihan ko rin para, kumbaga yung sentensya ko, para kahit pa paano mabawasan. Okay, sa Iwahig. Ano pagkakaiba ng kulungan sa Bilibid tsaka kulungan sa Iwahig? Malaki pagkakaiba. Sige, sir. Kasi ang kulungan sa Iwahig, kalma lang eh. Eskwelahan lang eh. Okay. Maliit. Ang doon kulungan doon sa Iwahig. Limang kulungan lang meron doon. Okay, sir. Yun lang. Pero sa Bilibid? Sobrang daming kulungan. Sobrang daming tao. Okay. Mas delikado. Deskado. Mahirap ba talaga tumakas sa Iwahig? Mahirap. Dahil marami nagtangkaron. Hindi ko lang alam kung nagtagumpay sila eh. Pero tawid dagat yung boss, di ba? Oo. Ikaw, inisip mo rin bang? Minsan, inisip ko na rin yan eh. Okay. Na tumakas. Pero sabi ko, mababa lang ko, sentensya ko, ba't tatakas pa ako? Okay. Tapusin ko lang ang sentensya ko. Sabi mo, kanina, nang-hold up ka, nang-snatch ka, at nakapatay ka. Sir, lahat ba yun nabuno mo? Tapos lahat ng yung sentensya ko lahat, tapos lahat. Bakit naging ganun yung klase ng pamumuhay na pinili mo noon? Siyempre, kasi mapasok ako ng kabataan ko eh. Talaga? Sobrang pusok talaga ako, makapasok ako ng kabataan ko. Siyempre, ayoko mingi sa magulang ko ng pera. Kaya nakaisip ako ng ganun para may sarili akong pera sa Ano ba yung grupo o solo mo lang? Ayan, solo lakad lang ako, hindi ako nagano ng grupo. Talaga? So, plus pinili mong mambalagbag sa layan. Yan yung mga kadahilanan kung bakit ka napasok. Paano talaga? Talaga naman. Marami rin nakaburda dyan sa katawan mo eh, no? Ikaw ba yung tinatawag ng mga nagko-comment dito na pinaglaruan lang yung katawan sa Pilipin? Kaya maraming bulday pa naman nakakulong doon. Siyempre, buryon. Kaysa tumira, patato na lang. Anong kaysa tumira? Kaysa tumira ng tao, patato na lang. Kaysa di yung sarili ng saktan nila. Kasi iba yung paniniwala ng mga tao dito eh, na pag marami ka daw na to, pinaglaruan ka doon. Hindi. Hindi totoo yun. Hindi yung totoo. So, ito kaya maraming totoo, kagustuhan ko to eh. Ayun. Yun yung totoo doon. Binabayaran niya, di ba boss? Pag yung mga pangalan. Tulad na ito ni Joel Capones. Si Supremo. Pati ni Tony Serrano, Batang Pasig. Supremo rin yan. Okay. Talaga, pero nagbabayad sila pag pinapalagay yung pangalan. Talaga naman. So, hindi talaga... Hindi kayo pinaglaruan o pinagtripan doon? Hindi. Yan maliwanag Kasi ulit-ulit na komento yan na nakikita ko eh. Mahigpit ang pagpapatupad ng batas sa loob ng Bilibid. Tama, boss? Opo.
sa konting pagkakamali mo lang ay mapaparusahan ka. Oh, dadapa ka. Talaga, o yung tinatawag na Takal. takal. Ikaw ba, boss? Nakaranas ka ba na matakalan? Oo. Talaga. Ah, Ano bang nagawa mong pangbalbalagbag at natakalan ka? yung ano na, sobrang buryo na, di ba? Okay. Kahit kaming magkakosa na banatan na eh. Buri-buri na kaming dalawa eh. Pero bawal na bawal Oo, yun. bawal sa pangkat talaga yun na kayong dalawa mag-aaway. Ang sasabihin ng yung mga nagdadala, kayo nag-aaway, di gamitin nyo sa ibang pangkat yan yung tapang nyo. Ah, gano'n. May parusa yun. Meron. Sa tingin mo, mga ilan yun? 5 lang, 5. Parehas kayo dumapat. Paparas kami 5. Yun, no? Ganun kaipit ang disiplina doon sa loob. Totoo rin ba yung likuran na nagaganap doon? Anong likuran? Maraming klaseng likuran. Kosa sa kosa, pasok sa buyon, sa pilitan. Alam mo na, Oh. sir? O minsan, totoo yun. Siyempre, lalo na yung laglag sabon. Usong-uso yun, doon laglag sabon eh. Paano laglag sabon, boss? Ligo, di ba? Ligo. Okay. Tapos pag nahulog yung sabon mo, di ba nakatuwad ka eh, di ba? Dadamputin mo kasi. Oo, dadamputin mo kasi. Tutuwad ka. Oo. Kaya kung magkasalayan, laglag barya eh. Okay. Doon sa loob ng bilibid, laglag sabon. So, pag dinampot mo yon, Oo. pag tuwad mo, Matik na yun. nakatikim ka ba ng gano'n? Ay, hindi. Hindi. Talaga. Nalaglag yung sabon, delikado pala yung sabon doon. Pero sabi nila, boss, nangyayari lang daw yun sa pagkinasal. Oo. Nangyayari lang yun. Pero yung sinasabi mo laglag sabon, paano yung boss? May parus, bawal Ayun nga. yan. Siyempre, mga buryo na yung tao ron. Okay. Di ba, hindi na makatiis. Oo. Yan, sila nag-aanohan na. Pag inapila yun, Oo. mapaparusahan. Kasi ang baklaro parang prinsesa ron eh. Talaga. Oo. Nire-respeto at Oo. ginagalang ang mga baklaran. So, ayan na. Huwag nyo ilalaglag yung sabon. Delikado pala. Boss, baka meron ka pang gustong idagdag para sa kaalaman ng ating mga manonood yung mga pangyayari na nakita at nasaksihan mo sa Bilibid. Kung sa akin lang eh, kung mapupunta sila ng Bilibid eh, huwag sila magiging tanga. Ganun ba? Oo. Hindi pwede tanga doon, no? Bawal ang tanga sa Bilibid. Kasi konting balgbag ng paarong, kailangan lagi ka nakahanda. Okay. Anytime ba pwedeng sumiklab yung riot dyan? Anytime. Kasi ang riot naman doon, di natin masasabi kung anong oras eh. Okay, boss. Yan, kusang dumarating yan eh. Kasi maraming pangkat doon eh, 12 pangkat yan eh. Sa dami ng pangkat diba? doon talaga. Sa tingin mo, ano yung kadalasan na ugat ng kaguluhan o riot dyan? Yung sa mga yung asawa ng mga bakla, di ba? Yun. Nagkakagusto rin sa iba. Sa ibang pangkat din. Pag-asawa na ng bakla, hindi na pwede pakialaman, tama? Oo. Kasi, kasal na kayo ron eh. Talaga? Ayan, sa mga dyan, LGBT dyan, doon, ikakasal kayo. Dito kasi, di ba, parang nababasto sila eh. Doon, makakuha sila ng respeto. Oo. Maraming kabataan ngayon ang mapupusok, boss. Maaari mo bang bigyan sila ng payo? Kung yung sa akin lang, yung sa akin lang siyempre, pinagdaanan ko lang yung kapasukan na yan eh. Kung kapasukan lang, wala silang kahantungan dyan. Kung kulungan dalawa lang naman yan eh, kulungan o sementeryo eh. Okay. Kaya yung kapasukan nila siguro, iyan lang nila sa mga nila, mag-aral na sila. Yun. Pwede mong batiin ang mga kakosa mo, mga kalugaris mo na naiwan doon sa Malaki o sa Iwahig. Ay mga kakosa ko dyan, paglayaan nyo, bago na kayo. Mahirap, di ba? Naranasan nyo na may tapon nun sa malalayong lugar. Sana pag kayo nakalaya dyan, sa anong kahinat ng pulungan na yan, magbago na kayo. Yon. Shoutout mo yung mga commander, boss. Shoutout pala kay Commander Joel, pati kay Commander Tony. Okay. Pati kay pala, Efren Mateo. Shoutout din. Yon. Kamusta ka ngayon, boss, dito sa Laya? Ayos naman, nakakaraos na ng pang-araw-araw namin. Pumaparehas na ba tayo? Katrabaho na construction, minsan nagtatawag. Barker? Barker. Okay. Para
Siyempre, ayoko na ng ayoko na bumalik dun. Okay. Kahit mahirap dito. Kahit mahirap, kailangan tiyagain eh. Yung may pagbabago. Boss, ano yung natutunan mo sa Bilibid na dinala mo rito sa Laya? Yung pakikisama. Yan. Kasi kahit nung saan lugar ka, lahat ang importante lagi eh. Yung pakikisama sa tao. Respeto. Respeto. Yan. Maraming salamat sa kaalaman at boses ng Patunay, boss. Ako'y nagagalak na makausap ka at mapagbigyan mo na ma-interview kita sa programa kong ito. Maraming salamat din, Boss Bosyo. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa Laya, wag sa Bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng pong may kapal. Peace out!